Ayon sa Brigada 7, ang bayan ng Mangkayan sa Benguet unti-unting gumuguho. May pangambang baka ito matulad sa trahedya ng Cherry Hills. Ang ilan sa mga tinaguriang elite forces sa ating bansa, kabilang ang Special Forces ng AFP, ang grupong Ilaga na umano'y hindi tinatabla ng bala at ang rebelding grupong MILF sa Camp Abu Bakar. Bisitahin natin ang kaisa-isang breeding farm ng mga Tamaraw at kilalanin ang mga kapatid nating Mangyan. Ang mga stegodon o ancient elephants na nahukay sa bayan ng Anda sa Pangasinan. Mula po dito sa Habitat, ang proyektong naglalayong mabigyan ng pabahay ang mga mahihirap sa pamamagitan ng bayanihan. Ako po si Jessica Soho, kaakibat si Tito Sen, at ito ang Brigada 7. Baka raw matulad sa Cherry Hill Subdivision sa Antipolo, Rizal, ang ilang barangay ng Mangkayan, Benguet. Gumuguho ang lupa at kapag umulan ay baka raw matabunan ang mga residente. Kaya ba ng baterya? Wireless? Doon. Yun mo nga, describe mo nga. Okay na? Maaga kaming gumising, wala nang liguan. Dahil ang aming paglalakbay ay tinatayang aabot sa 6 hanggang 7 oras mula Baguio City. Bagamat 100 kilometro lamang ang layo ng Mangkayan, Benguet mula Baguio, inasahan na naming kulang ang kalahating araw dahil sa sama ng lagay ng daan. Kung ano naman ang isinama ng daan ay siya namang ikinaganda ng tanawin mula dito sa taas. Binayayaan ng mga kamanghamanghang tanawin ng Benguet, alay ng may kapal sa masisipag na mga taga rito. Kung pagmamasdan ng kapaligiran halos yumakap na sa ulap, tila ba hindi mo mapapansin ang nakatagong panganib na naghihintay na lamang maganap. Sa Rio ng Cordillera, kabilang ang bayan ng Mangkayan sa mga lugar na mayaman sa mga mineral na mamimina sa lupa tulad ng ginto, pilak at tanso. Kung kaya't mula pa noong 1930s ay sinimula ng pagminahan ang lugar na ito. Tulad ng inaasahan, nagkaroon ng tinatawag na gold rush o pagdagsa ng mga tao mula sa iba't ibang lugar. Ang Lepanto Mining ang pangalawang pinakamalaking minahan sa Pilipinas. Malaking yaman na ang naiakyat nito. Ngunit ngayon, isa ring malaking trahedya ang posibleng idulot nito. Taong 1975 nang unang imbestigahan ng Bureau of Mines ang munisipalidad ng Mangkayan dahil sa mga ulat na ilang mga pagguho at paggalaw ng lupa. Isa si Toti Almeda na napabilang sa grupong nagsagawa noon ng pag-aaral. Mataas ang precipitation dito sa mga lugar na to at hindi lang dito sa Mangkayan, no? Relatively higher nga yung Cordillera area. Ang precipitation mas higher kesa doon sa Metro Manila o sa ibang parte ng kapuluan ng ating bansa. 25 taon ang nakalipas magmula ng pag-aralan ni Almeda ang Calle Aurora na ayon sa kanya ay malaki na ang ipinagbago maliban lamang sa mga lumalalang punit ng kalye mula sa dating level ng mga bahay sa kalsada, ngayon halos lumubog na ang mga ito. Isa sa lumabas na dahilan ng paggalaw ng lupa dito sa Aurora Street, poblasyon, ay ang tinatawag na creep phenomenon o sa simpleng wika, marahang pagkapang ng lupa. Oo, common yan dito, no? Lalo na makikita mo doon sa paligid, no? Meron kang makikita nag-slide, no? Pero wala namang activities, wala namang tao.
Malaki ang ikinalaw ng bahay ni na Aling Zenaida Dino mula sa pundasyon nito sa lupa. Halos isang dipa na ang pagkakalubog nito sa lupa na kailangan pang kalsuhan ng mga retaso ng kahoy at bakal ang malalaglag ng bahay ni na Aling Zenaida. Ma'am, hindi ho ba kayo natatakot sa sitwasyon ng inyong lupa dito? Natatakot kami pag umuulan, pag naririnig mong bumababa. Oh. Kaya lang, ewan ko kung saan kami pupunta naman. Paano Iniisip niyo namin. i-describe yung yanig, pag yanig sa loob, pag nasa loob kayo? Ay, malakas, parang krug, parang yung mga bato na gumugulong sa ilalim. Oh. Ganon. Malakas ang lupa sa ilalim, yung mga bato. Maliwanag ang bantana ito sa buhay ng pamilya ni Aling Zenaida, subalit para bang hindi niya ito alintana dahil nasa lugar din ng kanyang bahay ang tangi nilang kabuhayan, isang maliit na tindahan. Halos lumubog na rin ang bahay ni Mang Virgilio. Ang dating bahay na bungalow ni Mang Virgilio ngayon nagkaroon na ng second floor at third floor dahil sa lalim ng pagkakalubog nito. Ano po ito dati? Ito yung sidewalk? Yan po ang dating sidewalk ng araw. Oo. Tapos, paglabas mo, Paglabas mo, kalsada na. kasada na. Anong nangyari? Ito na. Nangyari, bumaba Bumaba na. Bumaba, pati bahay, pati... Kasi dati wala naman tong hagdang ito eh. Oo. Nilagyan niyo na lang ito. Oo, nilagyan na lang namin. Bilang dating minero sa Lepanto Mines, naniniwala si Mang Virgilio na hindi natural ang paggalaw ng lupa sa kanilang lugar. Malaki anya ang kinalaman ng Lepanto. Kung hindi namina yan, kung hindi binutasan dyan sa ilalim, steady sana yung mga bahay na yan dito. Ganito rin ang paniwala ng Mangkayan Sinking Ground Victims Association o MASIGVA, isang grupong nabuo upang papanagutin ng Lepanto Mines sa kanilang dinadanas na hirap. Sa mga studies na nakandak, may mga nagsasabi na talagang meron koneksyon ng Lepanto. At saka yung mga dating mga trabahador dito sa Lepanto na naalis na o nag-retire na, sinasabi talaga na may mining activities doon sa loob. Which is yung talagang nakaka-apekto dito sa sinking ngayon. Isa sa batayan ng sinking ground victims upang hindi paniwalaan na natural na pagbitak ng lupang dahilan ng paglubog ng kanilang mga bahay ay ang pag-aaral na isinagawa ng UP National Institute of Geological Sciences o UP-NIGS. Base sa independenteng pag-aaral ng UP-NIGS, lumalabas na may kinalaman ng ilang mga fault lines sa ilalim mismo ng Mangkayan. Subalit, mas malaki umano ang kinalaman ng quarry at mining operations sa munisipalidad nito. Base pa rin sa pag-aaral ng UP-NIGS, ang pangunahing dahilan ng pagguho sa Kolalo ay ang pagkawala ng basal support o ang base support ng lupa sa paanan ng gubuhong bundok, bunsod ng pagkalkal ng lupa. Mababatid pa rin sa rekomendasyon ng UP-NIGS na pinapanagot nito ang Lepanto Mines sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga nasirang gusali at struktura. Ayon pa kay Jeremias Bangasan, dating Stope Planning and Mapping Surveyor ng Lepanto Consolidated Mining Corporation, na miyembro na ngayon ng MASIGVA, ang pagguho ay maaaring dulot ng libu-libong mga mining tunnels sa ilalim mismo ng Mangkayan. Halimbawa ito, di binumbong mo, kinuha mo yung lupang na kinuha mo yung lupa sa loob. Pagkatapos kung nakuha ng lahat, di ano ito, Hindi nilagyan ng... di halo. Okay. Yan, pinabayaan yan. Hindi na nilagyan ng tambak? Hindi na. Ganun, maraming tunnels na ganun doon. Oh, marami eh. Makikita umano sa mapang ito na mayroong mga tunnels na hindi na ginagamit sa ilalim mismo ng Mangkayan Central School, kaya humina ang pundasyon ng eskwelahan. Pinabulaan na naman lahat ito ng Lepanto. Mahirap kasi i-identify kung sino may kasalanan yan. Kasi kung tutuusin, ang landslide is a natural phenomenon. We have scoping sessions related to environmental permitting that are going on right now, where we're taking time to educate people and answer their questions about our mining operations. And we have a long-standing program of trying to educate the people. Handa pa umanong tumulong sa mga biktima ng sinking ground sa Mangkayan at landslide sa Kolalo, ang Lepanto, kung hindi lamang aabusuhin ang kanilang pagpapakita ng kagandahang loob. Alam mo naman,
itong local government unit natin, kumbaga, kulang din sila sa pera. And of course, ang pinakamalapit nilang, kumbaga, pahihingahan, yung ituturo, yung kumpanya na madaling makatulong sa inyo, sa kanila. Talagang inaapi kami. Talagang walang nakikiusap sa amin. Pati nga munisipyo, sinisisi na namin kasi wala namang action ng kwan. Dapat lang sila rin ang isa sa lead agency na pwedeng tumulong sa amin. Wala nang tumutulong sa amin. Kami na lang. Isang bahagi ng poblasyon ay idineklara ng danger zone kung saan may 27 pamilya ang nanganganib. Dagdag pa dito, ang 5 barangay na maaaring maapektuhan kung sakasakaling maganap ang pagguho o paggalaw ng lupa. Daang-daang pamilya ang maaaring mabiktima at di mabilang ng mga ari-ariang maaaring mapinsala. Subalit paano maagapan ito? Kung mismong mga tao ang ayaw umalis sa danger zone, We have been trying our best to convince them, but they do not like to evacuate the area. don't they fear for their lives? We have been always telling them. That's why I told the mayor that they will issue a waiver. So just in case there will be something that will happen to them, we will not be liable. Nananatili pa rin sa Barangay Colalo ang may 50 pamilya na nalalagay sa alanganin. Ayon kay Ambino Padawi, isang magsasaka sa Colalo na aming nakausap, hindi sila alis sa danger zone hanggat hindi na amin ng Lepanto ang pinsalang kanilang naidulot sa kanyang barangay. Hindi kami maniwala sa sinasabi ng mga DNR kasi noon pa walang dam dito, walang ground movement. Narito pa rin ho tayo sa project site ng Habitat 2000 dito sa Baysa, Quezon City. Isa ho ito sa 300 row houses na itinayo sa dati-rati isang squatters area. Samantala, dumako po naman tayo sa Mindoro kung saan matatagpuan ang Tamaraw. Sa Pilipinas po lamang makikita ang Tamaraw, ngunit umabot sa puntong muntik-muntikanan itong maubos. Salamat na lamang sa pagsisikap ng ilan at ito'y dumadami muli. Ang Mount Iglit-Baco National Park sa Occidental Mindoro ang pinaka-hindi kilala at pinaka-hindi binibisita sa lahat ng santuaryo ng kalikasan sa bansa. Ganun pa man, masasabing isa ito sa pinakamaganda at pinakamayamang lugar sa buong Pilipinas. Pinakamayaman sapagkat sa buong mundo, dito na lang makikita ang endangered species na Bubalus mindorensis o mas kilala bilang tamaraw. Ang tamaraw o wild upland buffalo ay parang maliit na bersyon ng kalabaw. Mas makisig nga lang at mas malalakas ang bisig kung kaya't kaya nitong umakyat sa bundok. Pinaniniwala ang pinaghalong kalabaw, baka at pusa ang tamaraw, kaya ganun na lang ang lakas at kisig nito. Ayon sa mga datos ng DENR at iba pang organisasyon sa Mindoro, may 10,000 tamaraw daw ang nagkalat noong 1900 sa buong isla ng Mindoro. Ngunit sa pagpasok ng sibilisasyon sa lugar noong 1930s hanggang 1960s, mabilis na bumagsak ang bilang ng tamaraw. Pababa ng pababa hanggang sa ngayon, pinaniniwala ang 70 na lamang ang natitira sa kanila. Nagsimula nung mga 1930s kung saan nagkaroon ng mga hunting na dinadayo ng mga taga-ibang lugar kung saan ang ginagamit lang yung mga high-powered na baril. Sa nakakaalarmang pagbagsak sa bilang ng tamaraw, noong 1979, nagpahuli ang dating Pangulong Marcos ng 19 na tamaraw mula sa kagubatan sa pagnanasang paramihin ng mga ito sa isang gene pool o breeding farm. Ngunit matapos ang mahigit 20 taon, mula sa 19, 4 na lang ang nabubuhay sa mga hinuling tamaraw. Wala ni isang matagumpay na napaanak, maliban na lamang noong nakaraang taon sa pagsisilang sa kauna-unahang batang tamaraw na ito na binansagan nilang kalibasib o kalikasang bagong sibol. Ngunit sa kabila ng pag-asang ito, naniniwala ang mga taga rito na para tunay na maparami ang tamaraw, wala sa kanila ang kasagutan, kundi nasa iba yung pangangalaga ng mga natitira pang tamaraw sa kagubatan. Kung malulunasan natin yan, yung illegal logging, mga hunters,
malaking pampag-asa na ma-save natin ang Tamaraw. Hindi na natin kailangan mag-breed dito sa baba. Hindi na natin kailangan pa na mag-breed kung okay naman sila sa wild. Sa 70 tamaraw sa Mindoro, 48 hanggang 60 pa sa mga ito ang matatagpuan lamang sa Mount Iglit, Baco. Sa ibang kabundukan sa Mindoro, halos burado na ang lahi ng mga tamaraw. Kung kaya't itinuturing na huling baluarte na para sa mga tamaraw ang Mount Iglit, Baco. Alas 4 pa lang ng madaling araw, bumabiyahe na kami patungong bundok Iglit. Alas 6 ng umaga kami nagsimula sa aming paglalakad. Sa taas na 1,432 meters, hindi gaanong kataasan ang bundok Iglit. Pero dahil wala nga halos umaakyat dito, halos wala ring daanan at trail na makikita. Kung kaya isa ito sa pinakamahirap akyatin. 5 oras ang lakaran patungo sa paanan ng kabundukan. Para sa mga katutubo, 6 na sigaw daw ang layo nito. Binibilang kasi ng mga katutubo ang distansya, depende sa kung hanggang saan umabot ang kanilang sigaw. Dito na tayo. Sa Iglit Station pa lang. Saan to? Sa paanan pa lang ito? Alas 11 na ng umaga nang marating namin ang Iglit Ranger Station, ang paanan ng Iglit Mountain Ranges. Dito lumantad sa amin ang ganda at lawak ng kabundukan sa buong lugar. Sa dami ng mga ito, namili kami ng isang bundok na aming aakyatin. Ang bundok Magawang ang aming napili. Apat na oras na akyatan patungong tuktok ng bundok Magawang. Sa loob ng matataas na talahib, sa tirik ng araw, sa gitna ng walang katapusang damuhan. Savanna o grassland ang buong Iglit Mountain Ranges. Wala halos puno kung kaya't susuko ka talaga sa uhaw at sa bilad ng araw. Kung may mangilan-ngilan mang ilog o sapang pwedeng pagpahingahan, tad-tad naman ito ng maliliit na linta o alimati kung kanilang tawagin, mga uod na nagpapataba sa pagsipsip ng dugo. Pero tuloy ang grupo sa paglalakad. Habang papalapit kami ng papalapit sa Magawang, ilang bakas ng tamaraw ang aming nadaanan. Bakas pa lang. Ayun pa. Mga senyales na malapit na kami sa lugar ng maiilap na hayop. Wala na akong maisigaw. Saan tayo? Sa Magawang, isang sigaw na lang. Saan yan? Ayun. Pagdating sa tuktok, sinalubong kami ng 4 na kalalakihan. Sila ang mga bantay tamaraw, mga dating volunteers na ngayon tamaraw rangers na. Isang buwan silang titira sa tuktok ng bundok para lang bantayan araw-araw ang mga tamaraw. Yung tamaraw sa buong mundo, dito lang sa Pilipinas, sa buong Pilipinas, dito lang sa Mindoro. Tapos pababayaan pa, hindi sino dapat ang mangunang mga laga doon, di siyempre tayo na natiga rito. Kaya yun ang aking naging kwan. Kahit nasabi ko nga noon, maging volunteer ako, basta lang para lang sa tamaraw, sa ating kalikasan. Cool ako dyan, sabi ko gano'n. Habang nagsasabog ng kulay ang kalangitan sa unti-unting paghimlay ng haring araw, inihanda na ng grupo ang aming mga kamera sa tuktok ng Magawang. Matyaga nang nagbantay ang mga tamaraw rangers sa malawak na paligid. Tuwing agaw dilim kasi naglalabasan ang mga tamaraw. Bukod sa mahilig kasi sila sa malamig na panahon, takot din kasi sa mga tao ang mga tamaraw kung kaya't pinipili nilang maglitawan kapag medyo madilim na. Tiyagaan ang laro sa tamaraw watching. Walang katapusang paghihintay at pagmamatsyag. Pagkatapos ng ilang minuto, nainip na ako't naghanda na lang ng aming tutulugan. Pero maya-maya, Tamaraw. bukod sa dapat matyaga ka, dapat ibang klase rin sa talas ang iyong paningin. Sa una kong pagkakataon, pilit na itinuro sa akin ng mga tao ang tamaraw na kanilang nakita. Pero sa lawak at layo ng lugar, sadyang hindi ko ito makita sa aking kamera. Ayan, teka. Nakuha ko na. Ay, tamaraw ba yan?
Bato ata yun, hindi gumagalaw eh. Konting tiyaga pa, hanap-hanap, tapos Parang nakikita ko na, oh my God, nakita ko na siya. Ayan siya. Ayun siya. Ang galing. mula kasi sa malayo, animoy bato lang ang makikita mo, pero talasan mo pang iyong mata at unti-unting lilitaw ang makisig niyang figura. Matipuno at kahanga-hanga ang tindig ng tamaraw na aming nakita. Ibang-iba sa mga nakayukot animoy mahinang tamaraw na aming nakita sa gene pool. Pinanood namin ang bawat galaw ng makisig na tamaraw, hanggang sa maya-maya na lamang, bigla itong tumigil na parang estatwa at animoy nakiramdam. Napakalakas daw kasi ng pang-amoy at pandinig nila. Pag yung mas maingay, madali nilang nararamdaman ang ingay. Kasi yung ingay ng kwan, pag may hangin, nadadala ng hangin yun, narinig ka kanila yun. Kahit na naglalakad sila, titigil yan, makikiramdam kung saan nagagaling yung narinig nilang may tao, inaamoy nila. Yung titigil na sila, tapos pag kwan, tatago na sila yan. Bagamat makisig ang mga tamaraw, hindi daw bayolente ang mga ito. Takot at mailap sila sa mga tao, kaya madalas nagtatago. Nagiging bayolente lang daw sila kapag kasama nila ang kanilang mga anak. Gaya nitong pamilyang tamaraw na aming natsyempohan. Sa unang tingin parang iisa lang, pero maghintay at unti-unting lilitaw sa pagkakatago ang ina at anak na tamaraw. Umabot sa 4 ang nakita naming tamaraw sa hapong iyon. Sa tuluyang paglubog ng araw, bumalik kaming may baon na sayat pagkamangha sa aming mga nakita. Sa tuktok ng magawang na kami nagpalipas ng gabi, paano'y bukas ng madaling araw, mag-aabang na naman kami. Alas 5 ng madaling araw, gising na ang buong grupo. Nakapwesto na sa bawat sulok ng tuktok, matyagang nag-aabang sa muling paglitaw ng mga tamaraw sa agaw dilim. Habang unti-unting hinipo ng liwanag ang kabundukan, hindi matinag sa pagbabantay ang lahat. Tumaas na ang araw, wala pa rin. Isang oras na kaming nakatayo, wala pa rin. Maya-maya, hindi tamaraw kundi 2 mailap na Mindoro brown deer o usa ang lumitaw sa talahiban. Hintay pa, hintay pa. Matapos ang isa pang oras, saka lumitaw mula sa matataas na talahiban ang isang babaeng tamaraw. At dahil mas malapit-lapit ang pwesto nito sa amin, mas matalas ang kanyang pandinig. Palakad-lakad ito at di mapakaling, patago-tago sa gitna ng talahib. Sa 2 pagkakataon kong makakita ng tamaraw, sadyang humanga ako sa tindig at kisig nila. Sa isang banda nalungkot ako dahil alam kong kakaunti na lang sila at nanganganib pang maubos ang lahi. Pero sa kabilang banda, natuwa na rin ako at kahit papano, may natitira pa pala sa kanila. Nabubuhay ng malaya sa tunay nilang tahanan sa lugar kung saan sila nararapat. Ang mga mangyan ang isa sa mga pinakamahalaga, ngunit hindi gaanong kilalang tribo dito sa ating bansa. Bibisitahin po natin sila sa pagbabalik ng Brigada 7. Ang mga kapatid nating mangyan ang nangangalaga sa mga tamaraw. Ngunit sila man, nanganganib na lamunin ng pagbabago. Bago mangyari yan, kilalanin po natin sila. Kung gaano kapuro, kahanga-hanga at kailap ang mga tamaraw, ganun din ang mga katutubong mangyan ng Mindoro. Mga taong ilang siglo nang tumira kasama ang mga hayop na ito, naniniwala ang mga mangyan na kaugnay ng kanilang buhay ang buhay ng mga tamaraw. May 8 tribo ng mangyan sa Mindoro, ngunit ang tribo ng mga Batangan ang may pinakamalaking konsentrasyon sa lugar ng Mount Iglitbaco. Sila rin ang pinaka-primitibo at pinakamailap sa lahat. Siguro po nakakita. Oo. Iiwasan mo. Iiwasan? Bakit? Takot nga. Takot saan? Sa katulad ninyo. Sinubukan naming pumasok sa kanilang komunidad, ngunit kami tinanggihan. Sa halip ang mga matatanda at mga kalalakihan lamang ang humarap sa amin.
Higit sa lahat kasi pinoproteksyonan ng mga Batangan ang mga bata at kababaihan ng kanilang tribo. Hindi daw kasi naging maganda ang karanasan ng mga babaeng Batangan sa kamay ng mga dayo sa lugar noong unang panahon, kung kaya't pinili nilang itago sa kahit sino man ang kanilang mga kababaihan. Nagsimula yung takot ng tribo sa hindi natin alam kung nung panahon ng Kastila o may ibang labanan pa, doon nagsimula yung... Sa aking pakikipag-usap, samot-saring dahilan ang lumabas sa kanilang pagiging mailap. Matinding takot sa anumang naiiba, takot na magkasakit, takot para sa mga bata't babae, at kung ano pang paniniwala. Kasi bukod kasi dun sa pananakop ng Kastila noon, pinasok na rin sinalakay na rin ng, hindi ko alam kung saan galing itong sumalakay nito, yung may mga buntot na tao daw eh. Ano yun? May buntot. Yun ang nangain ng mga katutubo dito noon sa kabundukan. Kaya ngayon makakita sila ng bagong muka. Bagong muka, takot sila. Sa aming paglalakad nga sa gitna ng kabundukan, isang bahay ng Batangan ang aming nadaanan. Nakita namin ang isang bata sa tabi nito, pero nang marinig niya ang aming mga bulungan, agad itong nagtago sa loob ng bahay. Maging ang ilang Batangang lalaking nakasalubong namin sa daan, mabait naman at nakikipag-usap, pero kitang-kita ang takot at pag-aalangan sa kanilang mga mata at mga galaw. Gaya ng mailap na Tamaraw, napakatalas din ang pandinig at pakiramdam ng mga Batangan. Sa aming paglalakad, natigilan kami sa sigaw ng isang lalaki sa kalayuan. Naglakad pa kami ng naglakad at natagpuan ang mga iniwang kagamitan sa kanyang pagmamadali. Lingon kami sa kanan at nakita namin ang isang batang nagtagot na takot sa aming mga yapak. Dahil takot silang makihalubilo, saradong-sarado sa impluensya at buhay na buhay pa ang kultura ng mga Batangan. Ano mang itinuro ng kanilang mga ninuno, ang siya pa rin sinusunod. Relihiyon, pagkain at pagdanamit. Maging ang relo o orasan nga nila apoy sa puwit pa rin ang kanilang gamit. Pag naubos yan, pag naputpod na, ibig sabihin hapon na. Alas 5 na. Pag naupod na, alas 5 na? Noong 1970, ginawang protected area ang buong Iglit Baco. Ipinagbawal ang paghuli sa mga Tamaraw, bagay na ikinagalit ng mga Batangan paano'y hindi naman daw sila ang dapat sisihin sa biglang pagkaunti nito. Kung kami-kami lang mga tribo, yung gumagamit niyan ay hindi nauubos. Ngayon, nung pumasok yung programa, pumasok yung pastuhan ni Corinth noon, sa yung programa, nagkaroon ng bantay, kung bakit doon na hindi na gumagamit yung katutubo, kung bakit doon unti-unti nawawala yung ating Tamaraw. Inaamin nilang kumakain sila ng Tamaraw noon pa man. Ngunit lahat alinsunod sa alituntunin ng kanilang kultura. May itinatakdang araw sa isang taon para manghuli ng Tamaraw. Na kung sa pangangalaga ng likas yaman, yung kaugalian ng tribo sapat na para maging batayan sa pangangalaga. Na hindi naman ibig sabihin saradong bawal, hindi naman ibig sabihin sige na lang ang sige. Yung tama lang. Yung tama lang. Sa mga Batangan, walang konsepto ng pera o pag-asenso, kung kaya't walang sumusobra sa pagpatay o pagkuha sa kalikasan. Lahat ng likas yaman ay mayroon pa na panahon yung pag-ano. Kaya nga, maging sa kabuhayan, nakita ninyo yung tribo ay walang pag-unlad. Sa pangangalakal, ganun din. Meron ding hangganan yan. Bakit ayaw niyo yumaman? Wala sa pagyaman, wala sa kaisipan ng tribo yung pagyaman. Basta sa kanila, nabubuhay sila. Yun lang. Higit sa atin, mas mahalaga para sa mga mangyan ang Tamaraw. Kung kaya't labag man sa kanilang ritual, sa ngayon handa na silang tumulong sa pagpaparami ng Tamaraw. Ang paniniwala kasi ng tribo sa Tamaraw ay parang kaugnay siya ng ng buhay ng tribo. May sinasabi nga ng aming matasanan na kapag naubos na yung Tamaraw, pati ang tribo ay unti-unti na rin maubos.
Pauwi na kami nang maligaw kami sa loob ng kagubatan at napadpad kami sa bakuran ng isang batangan. Natakot siya sa simula pero nang suklian namin ng ngiti at paggalang ang kanyang takot, unti-unting napawi ang pangamba. May mga bagay pa rin siyang sinarado sa aming paningin, tulad ng kanyang asawa at mga anak, pero iginalang namin yon at lumakad na lang paalis. Paalam kaibigan ang huli niyang sinambit sa amin. Natuwa ako dahil alam kong ang unang hakbang sa pagtitiwala ay nasimulan na. Gaya ng Tamaraw, kung hahayaan natin silang maging malaya sa kanilang tahanan, di magtatagal muli nating makukuha ang kanilang pagtitiwala. Sa ngayon, positibo ang kampanya sa pangangalaga ng Tamaraw sa Iglit Baco. Sa tulong ng komunidad at ng mga katutubo, mas lumiliwanag na ang kinabukasan ng Tamaraw. Ang bilang po namin sa Tamaraw niyan hanggang 1994, 20 heads, no? Ngayon, noong mga early 1998, no, nagkanta kami ng intensive concentration count, maabot ang bilang namin sa 48. Any conservation effort without support of the local communities, walang mangyayari riyan. No? So high time na i-recognize ng gobyerno at empower ng government ang community. Ang pangangalaga sa Tamaraw ay hindi lamang pangangalaga para sa isang hayop, kundi pangangalaga na rin ito sa isang kultura, sa isang tahanan, sa ating pangalan. Pag binanggit na Tamaraw, Mindoro yun eh. Pag binanggit na Mindoro, Tamaraw yun. So, importante na tao, yung tinatawag nating mayroon kang identity. No? Kung mawala po yun. Malaking kabawasan sa atin. No? Malaking kabawasan. Kailangan natin ng identity. Kailangan natin ng pride. Tama ang sinabi ng mga mangyan na isip ko. Kaugnay natin ang Tamaraw at ano pang mga bahagi ng kalikasan. Kung anong rupok o tibay ng kinabukasan nito, ay siya ring rupok o tibay ng ating pagkatao. Kasama si Jojo Tagler, Tito Pabalan, ako po si Cara David para sa Brigada 7. Kilalanin po natin ang mga elite forces ng ating bansa sa pagbabalik ng Brigada 7. Tulong-tulong, kapit-bisig. Yan ang diwa ng Habitat 2000. Bayanihan, ika nga. Ngunit nakakalungkot isipin na sa ilang bahagi ng Mindanao ay nagpapatuloy ang hidwaan ng mga tinaguriang elite forces. Sa bansang Pilipinas, di na mabilang ang mga engkwentro sa pagitan ng militar at mga puwersang tulad ng NPA, MNLF, MILF at iba pang mga itinuturing na kalaban ng gobyerno. Kalaban dahilan sa paniniwala, politika, relihiyon at pamamalakad. Digmaang internal, Pilipino laban sa kapwa Pilipino. Armadong labanan na buhay ang katapat, buhay ang ibinubuwis, dugo ang kulay ng bawat sagupaan. At sa pagitan ng palitan ng putok ng mga baril, naiipit ang mga inosenteng sibilyan. Bawat puwersa ay may adhikaing ipinaglalaban, paniniwalang pinoprotektahan. Sa pamamaraan ng digmaan, sinusukat kung sino ang mas may karapatan. Kikilalanin natin ang ilan sa mga batikang armadong puwersa ng Pilipinas, mga sundalong unang nahaharap sa bakbakan. Hindi sa bilang ng sundalong batayan ng pagkapanalo, kundi sa galing ng mga taktika at armas na dala nila. Sa panig ng gobyerno, ang Special Forces at Rangers ang mga unang isinasabak kapag may gulo. Di biro ang pagkasanay upang mapabilang sa unit na ito. Mga sundalong bihasa sa land, air, and water assault. This team is specialized in small unit tactics, airborne operations, jungle mountain operations, and training. This team will probably be divided into 3 direct action teams. We are the Land Infiltration Direct Action Team. We support the team's mission through land infiltration. We are the main firepower support of the team. Members of the team are all weapons specialists. Kami ang infiltration team na binubuo ng master parachutist. Ang aming mission, manggagaling kami sa eroplano, tatalon, pababa. Ang suporta namin sa mga kasama namin, kung hindi makuha na nila ang lugar, kung hindi makuha sa tubig, hindi makuha sa lupa, kami ang gagawa ng mission. We are the water infiltration. We support the team through water infiltration sapagkat para hindi kami vulnerable ng kalaban. Kung nagkakanda kami ng
isang team namin ng air infiltration, ang gagawin namin is magkakandak kami ng underwater infiltration. Strike unit to. Pag pinadala mo, pagka merong contingency, pagka ang requirement yung delivery of lethal blows, ang pinapadala natin yung Scout Rangers. Pero pagka medyo merong konting political dimension, CYWAR and everything, ang pinapadala natin ang Special Forces Regiment. This is the 81mm mortar. It can fire indirect fires. This is the 90mm recoilless rifle. It can fire direct action. And this is the 60 general purpose machine gun. This is the M14 or the 7.62mm. And this is the 5.56 or what we call the M16. And that is the flare or the flare gun. And this is the night vision goggle. UV, mga tangke, yan mga yan. Underwater vehicle. Mga underwater vehicle. So the best equipment and the newest and those which are projected for maybe sa selection, included sa selection natin sa armed forces, the bulk of it, I am talking about army equipment. Ang unang-unang dinadala niyan are the Special Forces and the Scout Rangers. Sa buong Pilipinas, may 3,000 lamang ang miyembro ng Special Forces. Dumadaan sa isang mahigpit at masusing pagsasanay. We have the best retraining program, not because of anything, but ang regular ang retraining namin, ang rotation basis ng aming forces. So what we'll be showing to you is a part of the rigid training of the Special Forces, wherein we will be showing you how our soldiers negotiate obstacles like a ravine and other natural obstacles we found in the jungles and the mountains. Dito naman sa 34-foot aircraft jump simulator, sinusubukan kung may ang sundalo sa pagkalula. Sa kinatatayuan ko, mukhang madali lamang tumalon. Pero mula sa itaas, ibang usapan na ata. Mukhang mahirap ah. At dahil sa nabuyo ako ng grupo, mas mahirap atang mapahiya kung hindi ko susubukan. Wala. Bahala na. Wala ka na dyan. Mahirap na masarap. Unay para kang yoyo. At pagtagal, para ka ng ibon. Pero kung balak mong magkaanak, huwag mo nang subukan ito. Sa training na ito, blank ammunition ang ginagamit. Sa susunod, tunghayan ninyo ang live firing. Isa sa mga pagsubok sa husay bumaril at tiwala sa kasamahang sundalo ay ang tinatawag na confidence firing. Sa isang tangkay ng punong kahoy, tatalian ang magkabilang dulo ng plastic na may lamang kinulayang tubig. Hawak ng isang sundalo mula sa malayo, babarilin ng kasama nito ang plastic. Parehong nananalig sa Diyos at sa kakayahan ng bawat isa. Kapag di tinamaan ang kapwa sundalo, palit pwesto naman. Ikaw naman. Siyempre, pinasubok din ako ng mga special forces. Pero wala atang may tiwala sa akin. Kaya sa tangkay na lang. Naku, tsamba.
Dito, di na ako pwedeng sumali, mock assault at patrolling, pero live bullets ang gamit. Ang buhay ng mga sundalong ito ay masasabing nasa bingit lagi ng kamatayan. Mga sundalong may sinumpaang tungkulin. Sariling buhay ang ipinangakong ibibigay sa larangan ng pagkatanggol sa bayan. Courage and determination. We are forces. Pagkat sa unang tawag ng panganib at sigalot, katulad sa mga katunggaling MILF sa Mindanao, siguradong magtutuos ng tapang at magpapalitan ng mga putok ang mga puwersang ipinagmamalaki ng bawat kampo. Kung ang gobyerno ay may mga elite forces, meron din ang mga rebelde at ang mga sibilyan. Ito ang mga puwersa ng MILF at ang grupo ng mga ilaga ng Manero Brothers na di umano ay hindi tinatablan ng bala. Mula Nueva Ecija, Fort Magsaysay, nagtungo kami sa isang lugar kung saan isang tila alamat na sa larangan ng digmaan ang nagkukuta. Sa General Santos, Mindanao, isang grupo ng mga sibilyang militar na pinangingilagan, ang mga tinatawag na ilaga. Isang grupo ng mga tagapagtanggol na di umano'y di tinatablan ng anumang klase ng armas tulad ng itak o bala. Mas kilala ngayon bilang grupo ni Commander Bukay o ang grupo ni Norberto Manero Jr. Kasalukuyang nakakulong sa Sarangani Provincial Jail si Manero. Dito tuwi na siyang binibisita ng grupong kanyang itinatag bago pa man mag-martial law. Nabuo itong grupo mula nung kapanahonan na kulang pa ang mga armed forces natin at saka yung mga maraming mga pangyayari na mga ginagawa ng mga bandido dito sa parting Mindanao. Dahil sa wala na kaming ibang recourse kung hindi na magbuo ng isang grupo para na ipaglalaban namin ang mga katarungan ng mga kapwa naming mga Kristiyanos. Ayon kay Manero, ang mga ilaga ang mga unang inihaharap sa engkwentro. Bukod sa angking tapang ng grupo, may kakaiba silang kapangyarihan. May balita sir na hindi tinatablan ng bala o anumang klase ng sandata ang mga ilaga. Gaano po katotoo ito? Yan ay sa palagay ko siguro mayroon din na nangyari na sa encounter. Naswertihan lang na hindi na tamaan. So, ayan siguro ang pero sa aming paniniwala, basta't ang pakikipaglaban mo ay hindi pang personal, para sa palagay ko siguro medyo binibigyan din sila ng tawag na blessings na hindi madisgrasya, ganun. Isa sa mga tumatayong leader ng mga ilaga ay si Commander Ligaya. Bukod sa bihasa sa pakikidigma, may espiritual anya na anyo ang mga ilaga. Ang experience namin yun sa gera, magtindog kami, kung sa bakbakan kami, hindi kami kukover. Ang kuha namin yan sa gera namin, kung nandoon na kami sa gera, standing position kami. Hindi kami magdapa, hindi pwede kami sa kahoy. Harap-harapan yung aming sa operation. Bukod sa samahang armado, isang relihiyosong grupo ang mga ilaga.
taimtim sa pagdarasal, na kadalasan ay Latin na isinalin sa salitang Ilonggo. Taglay nila ang mga gamit na anila ay mabisang panlaban sa kapahamakan, mga anting-anting na nagmula pa sa mga matatanda. Hindi ba kayo tinatablan ng bala? Hindi man kami natablan. Bakit? Yung mga gamit namin, mayroon kaming ginainom. Mayroon kaming ginainom na para hindi kami matablan ng bala. Sari-saring anting-anting ang nakabalot sa katawan ng mga ilaga. Sa paniniwalang nagmumula rito, kasabay ng kanilang pananalig, ang proteksyon laban sa kapahamakan. Paano kayo nasimulang nasali sa ilaga? Matagal na kasi ako rito sa Mindanao, pero ang lahi din namin is Bicol din. Pero matagal na ako rito sa Mindanao. So, si Commander Inday Ligaya, nung bata pa ako, siya idol ko na po siya. Dahil sa maraming kabutihang na itulong niya dito noon sa labanan ng Christian and Muslim sa panahon ng Black Shirt and then Ilaga. Bakit ka nahimok na sumali? Ako kasi, sa totoo lang, hindi ako purely commander noon. Kasi nung bata pa ako, nakita ko nung bata pa, mahilig din kasi ako sa mga ganyan ba, mga agimat. So, nakita ko yung mga tauhan ni Commander Inday Ligaya nung nakipagbakbakan sa mga Black Shirt noon. So, wala namang nasawi. Ayon kay Commander Inday, dahilan sa mas bihasa sila sa kabundukan at may natural na proteksyon sa mga bala, sila ang mga ipinopronta ng militar sa labanan. Ang ginahingi ko lang sa kanila, yung mga MILF, na i-stop na nila yung pagpasok-pasok sa mga barangay. Ganun na lang. Ang ginahingi namin, kaawa-awa naman mga inosenteng tao. Posing ka pa? Pili ko rin. Welcome again. Sa panig ng MILF, ang katapat ng mga pwersang ito ay ang Bangsamoro Islamic Special Forces sa ilalim ng pamumuno ng Vice Chairman for Military Affairs, Al-Hajj Murad. Most of these commanders, the commanders of these special forces are foreign trained, starting from the battalion commanders up to the platoon leaders. Mga sundalong nagsanay sa giyera mula pa sa ibang bansa, tulad ng Afghanistan. Ayon kay Murad, di matatawaran ang special forces ng Moro, lalo na kapag sa kanilang lupain nahaharap ang engkwentro. You know, there are several advantages. Firstly, most of these people are from the area, so they have a very good knowledge of the terrain, and also the struggle of the MILF is a popular struggle, and the communities, the people in the community are supportive. So they have a very good advantage over the military who are mostly coming from Luzon and Visayas. You know, all our soldiers, all these mujahideen, we call it mujahideen, freedom fighters, they are serving voluntarily on their own, and they feel that what they are doing is obligation to Allah, to God. Sa aktual na pagkikipaglaban, di para sa sarili o para sa bayan ang nagtutulak sa sundalong MILF upang ibuwis ang buhay, kundi isang paniniwala kay Allah, paniniwalang isang martir ang mamatay sa gitna ng putukan. As a result of the very long exposure to war, so their determination to fight was hardened by past experiences. But generally, the Bangsamoro people are peace-loving people. Di pa uhuli sa kagamitang militar ang Bangsamoro Islamic Special Forces. Sa engkwentro, mahigpit na kalaban ang grupong ito. So
there has been a feeling of animosity between the government and the Bangsamoro people because the government have always been suspecting. Ang totoo noon nagpipigil lang kami. Pipigil lang kami kung gusto namin. If they want it, we can deliver it anytime, any place. Swerte nga sila at kababayan natin. That is the only reason why they are still existing. Overrunning a camp is not the final solution to the problem. It would only worsen the problem because it doesn't mean that when they overrun a camp, that will be the end of the war. Medyo constrained pa ang aming delivery dahil meron kaming the human dimension has not been lost. Nandiyan pa rin yun we consider na ayaw namin kung maaari ma-minimize natin ang loss in terms of lives and properties. We would like them to understand that our efforts is just to preserve our own system of life, our own culture, and our own religious belief. We do not have any intention to occupy or include other people because we will be doing also injustice to them if we impose them our own system of life. So Sa usaping militar, kung nais ay kapayapaan, kinakailangang maghanda para sa digmaan. Natunghayan ninyo ang mga batikang puwersang armado ng Pilipinas. Sa ganang amin, ang pinakamalakas na puwersa ay ang usaping pangkapayapaan, sandatang magbubuklod sa buong sambayanan. Para sa Brigada 7, ako si Michael Fahatin, reporting. Kung sa ibang bansa ay may natatagpuang fossils ng mga dinosaur, dito sa Pilipinas ay fossils o mga buto naman ng stegodon. Kung ano po yan, malalaman natin sa pagbabalik ng Brigada 7. Isang maliit na bayan ng Pangasinan ang may posibilidad na sumikat ngayon dahil sa mga sinaunang buto na nakita roon. Ito ay sa mga stegodon o ang mga ancient elephants. Ang bayan ng Anda, ang bukod-tanging island municipality sa probinsya ng Pangasinan. Bukod sa mga malawak na sakahan, dito'y meron ding mga asinan. Sagana rin ang dagat, pero simple lamang ang pamumuhay ng mga taga rito. Ngayon pa lamang nag-uumpisa ang pag-unlad ng Anda. Sinisimento ang mga rough roads at hinihikayat ang mga turista na dito magpunta, lalo na sa lugar na kung tawagin nila ay Little Boracay. Kasi matagal naman na neglected itong bayan na ito. Only 4 years ago na nagkaroon kami ng bridge. And sa ngayon, nag-uumpisa pa lang ang aming mga infrastructure. Nagsisimula na rin gumawa ng sariling ingay ang bayan. At ito ay dahil sa mga buto-butong nahuhukay sa barangay Awili. Si Angel Bautista, isang zoo archaeologist, ang leader ng excavation team. Pinag-aaralan niya ang lahat ng uri ng buto, maging sa hayop man o tao. Kasama rin ang sikat na Dutch paleontologist na si Dr. John De Vos, na madalas ma-feature sa National Geographic. Sa mga hayop na katuon ang atensyon ni Dr. De Vos sa pagkakataon ng ito ay sa elepante. Bukod sa mga scientists, kasama rin ang mga artists na taga-drawing ng mga excavation maps at ang iba pang mga technicians at laborers na katulong sa paghuhukay. 1953, nung unang makumpirma ng mga dayuhang paleontologists na sina Von Koenigswald at Lawrence Wilson na merong mga prehistoric elephant fossils sa Anda
na dating Kabaruyan Island. Ang lupain ni Ginoong Domiciano Cacho o Lolo Ising na dating Palayan ang kauna-unahang excavation site. Mayroon nagpunta dito na foreigner. Yung si Mr. Wilson, Amerikano yun. Mr. Wilson. Yun, nagtatanong kung mayroon kaming nakitang buto. Ay, nipakita ko yan. Ay, ito, sabi niya. Elepante ito. Yun, binili sa akin. $10 yung isang sako, sabi niya. Di, malaki ng bagay yun, no? 4 na sako, di, $40 na yun. Sa 3 araw na paghuhukay ng grupo, mga ngipin ng elepante ang una nilang nakita na gaya din naman nahukay noong 1950s. Bukod dito, mga tektite o mga extraterrestrial metallic objects na hinihinalang isinabog ng kalangitan 800,000 taon na ang nakalilipas. Napatunayan na ng mga scientists na kung saan may tektite, nandoon din ang fossils ng mga ancient elephants. Samantala, ang tektite ay naging collector's item na ng karamihan sa mga taga-barangay Awili, tulad ni Mang Florentino Cacho, na lucky charm ang turing dito. Mahalaga siguro yung mga bato na yun. Kaya yung mga nakikita namin yung tinatago namin. Baka sakaling balang araw, pakinabangan. Gano'n. 2 uri ng labi ng ancient elephant ang hinihinalang nakabaon sa Anda, ang Stegodon at ang Elephas, kakaiba sa mga elepanteng nakikita natin sa ngayon. Itong Stegodon, ang ngipin nila mababa, from here to here, mababa siya. Pero itong Elephas, matataas. No? So, sa pamamagitan ng gatinong obserbasyon, malalaman natin kung anong uri ng pagkain ang kinakain nila. Itong mga Elephas, kinakain nila mga grasses, mga soft plants. Ito namang Stegodon, kinakain nila yung matitigas, mga twigs. Pinaniniwalaang nabuhay ang mga elepanteng ito 800,000 taon na ang nakararaan o noong Pleistocene epoch o Ice Age. The Philippines were islands always, so there were no land bridges, and the elephants came swimming here. They swim from the continent to the Philippines. Wala nang matatagpuan na Stegodon at Elephas sa Pilipinas at maging sa ibang parte ng mundo. Sila'y pawang mga extinct at dito'y may teorya ang mga scientists kung bakit. Ang unang theory namin ay may isang geological event o nagkaroon ng volcanic eruption, tapos naubos yung pagkain nila and eventually namatay lahat sila. Another theory ay yung pagdating ng tao rito, na overexploit sila. Then it's the first time that it's proved that also man was here already 800,000 years ago. Ako'y bilang mayor, masaya ako, excited. At least mailagay na sa scientific word ang aming bayan. Balak magtayo ng bayan ng isang museum kung saan i-display ang mga mahukay na buto. At dito'y natutuwa ang mga taga rito. Dahil bukod sa makikilala ang kanilang bayan, makakatulong din ito sa pagtuklas ukol sa ating mundong pinagmulan. Kung meron silang Jurassic Park, meron tayong Pleistocene Park. Para po sa Brigada 7, ito si Jessica Soho reporting.